Ipinapakita sa librong The Millionaire Next Door na karamihan sa mga self-made na milyonaryo ay namumuhay ng matipid, nag-i-invest ng matalino at tahimik na nag-iipon ng kayamanan sa halip na ipakita ang marangyang pamumuhay. Inilathala noong taong 1996 ni Thomas J. Stanley at William D. Danko, ang The Millionaire Next Door ay batay sa masusing pananaliksik sa mga asal at gawi sa pananalapi ng mga Amerikanong milyonaryo. Hinahamon ng aklat ang mga karaniwang palagay. Ipinapakita na maraming milyonaryo ay hindi pala marangya o mapagwaldas. Sa halip, madalas silang naninirahan sa mga komunidad ng gitnang uri kaysa sa mayayamang lugar. Kamusta mga ka-daily? Ngayon ay hihimayin natin ang mga sikreto mula sa sikat na librong The Millionaire Next Door para malaman natin kung paano nga ba talaga yumayaman ang mga tao sa tunay na buhay. Baka magulat kayo dahil ang mga tunay na milyonaryo ay hindi yung mga nakikita nating laging nakapustura o nagpapakitang gilas sa social media. Kaya naman, mga ka-daily siguraduhin ninyong tapusin ang video na ito dahil sa dulo, tatalakayin natin ang pinakamahalagang impormasyon at aral na magbabago sa inyong pananaw sa pera at magsisilbing susi sa inyong financial freedom. Ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice. Bago natin simulan, kung pwede ay paki-like ang video na ito para mas ma-inspire pa kaming patuloy na gumawa ng mga puno at siksik sa aral na mga content kagaya nito. At syempre, tulungan nyo kaming mag 100,000 subscribers. Maraming salamat po. Aral number 1. Ang pagkakaiba ng mukhang mayaman sa tunay na mayaman. Mga ka-daily, aminin natin na sa kultura nating mga Pilipino, madalas nating hinuhusgahan ang tagumpay ng isang tao base sa kung ano ang nakikita ng ating mga mata. Kapag nakita nating naka-latest na iPhone 15, ang isang kakilala o kaya ay may bagong labas na sasakyan, automatic na iniisip natin na asensado na sila sa buhay. Pero ayon sa mga pagsasaliksik sa librong The Millionaire Next Door, madalas na baligtad ang katotohanan dahil ang mga taong abala sa pagpapakita ng karangyaan ay sila pa ang walang sapat na ipon o net worth. Ang tawag dito ay hyperconsumption kung saan ang buong sweldo o kita ay napupunta lang sa mga bagay na mabilis mawalan ng value para lang makasabay sa uso o sa pressure ng social media. Kaya naman bilang mga ka-daily, dapat nating maintindihan na ang pagmumukhang mayaman ay madalas na nagiging hadlang para maging tunay na mayaman dahil nauubos ang resources natin sa maling priority. Sa totoo lang mga ka-daily, ang tunay na yaman ay hindi mo makikita sa suot na mamahaling brand o sa dami ng alahas na nakasabit sa katawan dahil ang wealth ay binubuo ng assets na hindi nakikita ng publiko. Ang mga tunay na milyonaryo na tinutukoy sa ating aral ay yung mga taong simple lang ang pamumuhay at baka nga hindi mo pa mapapansin kapag nakasabay mo sa palengke o sa mall. Pinipili nilang itago ang kanilang yaman sa mga investments gaya ng stocks o kaya ay sa high-yield savings accounts sa halip na ipangalandakan ito sa pamamagitan ng luho. Mas mahalaga sa kanila ang peace of mind na alam nilang may pera silang magagamit sa oras ng pangangailangan kaysa sa pansamantalang papuri na makukuha nila mula sa ibang tao na wala namang ambag sa buhay nila. Napakalaki ng kaibahan ng net worth sa income dahil kahit kumikita ka ng 6 figures bawat buwan pero wala kang naitatabi, may tuturing ka pa ring mahirap sa usaping financial security. Dapat nating basagin ang mindset na kailangang magmukhang bida sa bawat reunion or okasyon para lang masabing tayo ay nagtagumpay na sa ating mga career. Marami sa ating mga kababayan ang nahuhulog sa trap ng pangungutang o paggamit ng credit card para lang makabili ng mga gamit na hindi naman talaga nila kailangan para lang pahangain ang mga taong hindi naman nila gusto. Ang tunay na milyonaryo ay may disiplina na hindi magpaapekto sa sasabihin ng iba at mas nakafocus sila sa long-term goal nila na magkaroon ng financial freedom. Isipin niyo mga ka-daily, anong silbi ng pagiging sikat sa paningin ng iba kung ang totoo ay baon ka naman sa utang
at hindi makatulog sa gabi dahil sa kakaisip kung saan kukuha ng pambayad sa susunod na buwan. Ang tunay na asensado ay yung may kontrol sa kanyang pera at hindi yung pera o yung kagustuhang magpakitang gilas ang kumukontrol sa kanyang bawat desisyon sa buhay. Ang konsepto ng stealth wealth o yung pagiging tahimik lang pagdating sa pera ay isa sa pinakaimportanteng aral na dapat nating yakapin sa modernong panahon natin ngayon. Kapag hindi alam ng mga tao na marami kang pera, mas malalayo ka sa mga scammer, sa mga kamag-anak na laging humihingi ng balato at sa temptation na makipag-compete sa lifestyle ng iba. Mas mainam na ang yaman mo ay nasa anyo ng lupa, business, o kaya ay sa mga government savings programs gaya ng Pag-ibig MP2 dahil ang mga ito ay lumalago habang tumatagal ang panahon. Ang mga ka-daily nating tunay na wise ay masayang nakikita na tumataas ang kanilang portfolio balance kaysa sa dami ng likes sa kanilang picture na may hawak na bagong gadget o suot na designer clothes. Ang pagiging low-key ay isang superpower sa mundo na puro ingay at pagpapakitang tao lang ang inaatupag dahil dito mo mapoprotektahan ang iyong pinaghirapang kinabukasan. Bilang pagtatapos sa unang aral na ito mga ka-daily, tandaan natin na ang wealth ay kung ano ang naipon mo at hindi kung ano ang ginastos mo sa iyong lifestyle. Ang pagyaman ay hindi nangyayari sa isang magdamag o sa pamamagitan ng swerte, kundi ito ay resulta ng paulit-ulit na pagpili sa simple at praktikal na pamumuhay kaysa sa magarbo pero baon sa utang. Huwag kayong matakot na tawaging kuripot o simpleng tao lang dahil sa huli. Ang mahalaga ay ang seguridad ng iyong pamilya at ang kakayahan mong magretiro nang walang inaalalang bayarin. Simulan nating baguhin ang ating pananaw at unahin ang pagbuo ng tunay na assets bago tayo mag-isip ng kahit anong luho na panandalian lang naman ang ibibigay na saya. Ang pagiging tunay na mayaman ay nagsisimula sa tamang mindset at sa pag-iwas sa mapanlinlang na trap ng pagmumukhang mayaman para lang sa validation ng ibang tao. Aral number 2. Ang paglalaan ng oras sa pagpaplano ng pera. Mga ka-daily, isa sa mga pinakamalaking sikreto ng mga milyonaryo na hindi masyadong napag-uusapan ay ang disiplina nila sa paggamit ng kanilang oras para pag-aralan ang kanilang pananalapi. Marami sa atin ang nagsasabi na wala silang oras para mag-budget o mag-aral tungkol sa investments, pero kung bibilangin natin ang oras na nauubos natin sa pag-scroll sa social media o panonood ng mga videos, makikita nating marami naman palang bakanteng sandali. Ang mga tunay na mayaman ay hindi umaasa sa tiyamba o sa swerte lang pagdating sa kanilang kinabukasan dahil naglalaan sila ng sapat na oras bawat linggo o bawat buwan para tignan kung saan pumupunta ang bawat sentimo nila. Bilang mga ka-daily, kailangan nating mapagtanto na ang oras ay katumbas din ng pera at kung hindi mo bibigyan ng importansya ang pagpaplano, para mo na ring hinahayaan na mawala sa iyo ang pagkakataon na lumago ang iyong kabuhayan ng mas mabilis at mas maayos. Sa modernong panahon natin ngayon, napakaraming distractions na pwedeng umagaw sa atin ng focus. Kaya naman ang pagbabudget ay dapat maging isang seryosong commitment para sa ating lahat. Ang mga milyonaryo ay masusing binabantayan ang kanilang mga cash flow at tinitignan nila kung may mga leaks or maliliit na gastusin na hindi naman pala kailangan pero malaki ang epekto kapag pinagsama-sama. Halimbawa na lang ang mga maliliit na monthly subscriptions o yung hilig nating mag-order online ng mga bagay na hindi naman natin gagamitin. Kung ilalaan natin ang oras natin sa pag-review ng mga ito, makikita natin kung gaano kalaki ang pwede nating masave. Ang pagiging aktibo sa pagpapatakbo ng iyong sweldo ay mas mainam kaysa sa pagiging pasibo na kung saan nagugulat ka na lang na wala na palang natira sa iyong bank account pagkatapos ng ilang araw. Ang pag-aaral kung paano i-manage ang pera ay isang skill na nangangailangan ng dedication at oras. Kaya huwag nating ituring na pabigat ang paggawa ng financial plan dahil ito ang magiging blueprint natin sa pag-asenso.
Mahalaga rin na alam nating kalkulahin ang ating net worth ng regular para alam natin kung nasaan na ba tayo sa ating financial journey, mga ka-daily. Hindi sapat na alam mo lang kung magkano ang balance ng ATM card mo o kung magkano ang cash na nasa pitaka mo dahil kailangan mong makita ang kabuuang picture ng iyong assets at liabilities. Ang paglalaan ng oras para ilista ang lahat ng iyong ari-arian gaya ng lupa, savings, or investments at ibabawas ang lahat ng iyong mga utang ay magbibigay sa iyo ng reality check kung ikaw ba ay talagang yumayaman o nagpapanggap lang. Ang mga wise na milyonaryo ay hindi natatakot sa numero. Sa halip ay ginagamit nila ang mga numerong ito para gumawa ng mas matalinong desisyon kung paano pa mapapalago ang kanilang wealth. Kung maglalaan ka ng kahit 30 minutes lang bawat linggo para tignan ang iyong financial progress, mas magkakaroon ka ng kumpiyansa at kontrol sa iyong buhay kaysa sa pakiramdam na palagi kang kinakapos at hinahabol ng mga bayarin. Isang aspeto pa ng matalinong paggamit ng oras ay ang pag-aaral tungkol sa compound interest at sa iba't ibang paraan ng pag-invest dito sa Pilipinas, gaya ng Pag-ibig MP2 o stocks. Ang mga ka-daily natin na seryoso sa pagyaman ay hindi lang basta nagtatabi ng pera sa ilalim ng kama o sa regular na savings account na halos walang interest dahil alam nilang ang inflation ay unti-unting kumakain sa value ng kanilang ipon. Naglalaan sila ng oras para magbasa ng mga financial news, manood ng mga educational videos gaya nito, at kumonsulta sa mga eksperto para masiguradong ang kanilang pera ay nagtatrabaho para sa kanila. Ang pagkakaiba ng taong umaasa sa sweldo sa taong nagpapatakbo ng sweldo ay ang oras na ginugugol nila sa education tungkol sa pera sa halip na sa entertainment lang. Isipin nyo na bawat oras na ginagamit nyo sa pag-aaral ng tamang paghawak ng pera ay isang investment sa inyong future self na magbubunga ng malaking ginhawa pagdating ng panahon. Bilang pangwakas sa aral na ito, tandaan natin na ang pagpaplano ay ang pundasyon ng anumang tagumpay, lalo na pagdating sa ating mga pangarap na magkaroon ng sapat na yaman. Huwag nating hayaan na lumipas ang mga taon na puro trabaho lang tayo ng trabaho ng walang malinaw na direksyon kung saan ba tayo papunta pagdating sa usapang pinansyal. Ang paglalaan ng oras sa pagbabudget, pag-monitor ng net worth at pag-aral ng mga investments ay hindi pag-aaksaya ng panahon, kundi ito ay ang pinakamahalagang trabaho na gagawin nyo para sa inyong sarili at sa inyong pamilya. Bilang mga ka-daily, hamunin natin ang ating mga sarili na maging mas disiplinado sa ating schedule at unahin ang mga bagay na makakapagbigay sa atin ng financial freedom sa long term. Sa huli, ang taong marunong magplano at magpahalaga sa bawat minuto ay ang taong hindi maliligaw ng landas tungo sa pagiging tunay na milyonaryo at mapayapang pamumuhay. Aral number 3, Financial Outpatient Care o ang maling pagtulong sa pamilya. Mga ka-daily, isa ito sa pinakasensitibong usapin sa ating kulturang Pilipino pero kailangan nating pag-usapan ng tapat para sa ikabubuti ng lahat. Ang tinatawag na financial outpatient care ay ang paulit-ulit na pagbibigay ng tulong pinansyal sa mga anak o kamag-anak na nasa wastong gulang na at dapat sana ay may sarili ng kakayahang kumita. Sa ating bansa, madalas tayong mahulog sa breadwinner trap kung saan ang isang miyembro ng pamilya na umasenso ay nagiging automatic na ATM ng buong angkan. Ayon sa pananaliksik ng The Millionaire Next Door, ang mga magulang na sobra-sobra kung magbigay ng sustento sa kanilang mga adult na anak ay madalas na nakakasira sa abilidad ng mga ito na maging disiplinado at masipag. Bilang mga ka-daily, kailangang maintindihan natin na ang sobrang pag-alalay ay hindi palaging pagmamahal dahil minsan ay tinatanggalan natin sila ng pagkakataon na tumayo sa sarili nilang mga paa at matutong humarap sa hamon ng buhay. Ang maling paraan ng pagtulong ay nagbubunga ng tinatawag nating cycle of dependency
kung saan ang tumatanggap ng pera ay nawawalan na ng drive na maghanap ng trabaho o magpalago ng sariling negosyo dahil alam nilang may sasalo sa kanila. Maraming mga ka-daily ang hirap na hirap mag-ipon para sa kanilang sariling retirement dahil ang kanilang kinikita ay nauubos lang sa pagbabayad ng utang ng ibang tao o sa pagpondo sa lifestyle ng mga kamag-anak na tamad. Ipinapakita sa mga pag-aaral na ang mga taong madalas makatanggap ng regalong pera o sustento ay mas malakas gumastos kaysa sa mga taong pinaghirapan ang bawat sentimo nila. Imbes na makatulong ka, lalo mo lang silang inilulubog sa kahirapan sa long term dahil hindi sila natututo ng financial literacy at palaging umaasa sa biyaya ng iba. Napakahalaga na matukoy natin kung ang tulong ba natin ay nakakapag-angat sa kanila o lalo lang silang ginagawang dependent sa atin habang buhay. Ang konsepto ng smart generosity ay ang pagbibigay ng tulong na may layuning gawing independent ang isang tao sa halip na habang buhay na nakasandal sa iyo, mga ka-daily. Kung gusto mo talagang tumulong, mas mainam na pondohan ang kanilang edukasyon o kaya ay bigyan sila ng puhunan para sa isang maliit na negosyo na sila mismo ang magpapatakbo at magpapalago. Sa ganitong paraan, binibigyan mo sila ng fishing rod sa halip na isda lang nakakainin nila sa isang araw at bukas ay hihingi na naman sila sa iyo. Ang mga tunay na milyonaryo ay madalas na istrikto pagdating sa pamimigay ng pera sa pamilya dahil alam nilang ang karakter at work ethic ay nabubuo sa pamamagitan ng pagsisikap at hindi sa pamamagitan ng mana o libreng bigay. Kailangan nating matutunan na ang tunay na malasakit ay ang paggabay sa kanila para maging matagumpay rin sa sarili nilang paraan nang hindi na kailangang umasa sa bulsa ng iba. Meron ding tinatawag na inheritance paradox, kung saan ang mga anak na nakatanggap ng malaking mana o palaging sinusuportahan ng pera ay mas malamang na maging broke pagdating ng panahon kumpara sa mga nagsimula sa zero. Ito ay dahil hindi nila nadaanan ang proseso ng pagtitipid at pagpapahalaga sa pera na siyang pundasyon ng pagiging isang milyonaryo. Bilang mga ka-daily, dapat nating ma-realize na ang pinakamagandang pamana na maibibigay natin sa ating mga mahal sa buhay ay hindi cash o ari-arian, kundi ang tamang pag-uugali at kaalaman sa paghawak ng pananalapi. Huwag tayong makonsensya kung hindi natin maibigay ang lahat ng luho na hinihingi ng ating mga anak o kamag-anak dahil mas malaking kasalanan ang palakihin silang walang diskarte sa buhay. Ang pagdidisiplina sa usapang pera sa loob ng pamilya ay isang investment para sa kinabukasan ng lahat para walang maiwan o maging pabigat sa huli. Bilang pagtatapos sa aral na ito, kailangan nating matutong mag-set ng boundaries o hangganan pagdating sa ating kinikita nang hindi nasisira ang ating mga relasyon. Hindi masamang tumulong lalo na sa oras ng emergency o pagkakasakit, pero dapat tayong maging matalino sa pagkilala kung kailan ang tulong ay nagiging mapanira na sa ating sariling financial goals. Turuan natin ang ating pamilya na ang bawat pera na ibinibigay natin ay pinagpaguran natin ng husto at meron din tayong sariling mga pangarap na kailangang pondohan gaya ng ating retirement. Ang pagiging isang wise na ka-daily ay ang pagkakaroon ng lakas ng loob na magsabi ng hindi kung alam mong ang hinihinging pera ay gagamitin lang sa luho o sa mga bagay na walang kabuluhan. Sa huli, ang pagputol sa maling kultura ng financial outpatient care ay ang unang hakbang para ang buong pamilya ay sabay-sabay na umasenso at magkaroon ng tunay na kalayaan sa pera. Aral number 4. Pagpili ng sasakyan, asset o liability. Mga ka-daily, isa sa mga pinakamalaking bitag na madalas ikahulog ng ating mga kababayan ay ang maling pananaw pagdating sa pagbili ng sasakyan. Marami sa atin ang naniniwala na ang pagkakaroon ng brand new na kotse ay ang ultimate symbol na nagtagumpay ka na sa buhay or nakaangat na sa lipunan. Pero sa mata ng mga tunay na milyonaryo, ang sasakyan ay isang tool lang para makapunta mula sa point A patungong point B, at hindi ito isang investment na dapat ipagmalaki.
Ayon sa pananaliksik, karamihan sa mga tunay na mayaman ay hindi bumibili ng mga sasakyang bago o yung mga tinatawag na top of the line dahil alam nila ang sakit ng depreciation. Bilang mga ka-daily, dapat nating maintindihan na ang isang sasakyan ay nawawalan kaagad ng value ng halos 20% paglabas pa lang nito sa kasa, kaya naman ang perang pinaghirapan mo ay mabilis na naglalaho kasabay ng pagtakbo ng iyong odometer. Napakahalaga na maunawaan natin ang konsepto ng utility versus status symbol kapag tayo ay nagpaplano na magkaroon ng sariling transportasyon. Ang mga wise na milyonaryo ay mas pinipiling bumili ng mga dekalidad na used cars or second-hand na sasakyan na maayos pa ang maintenance dahil alam nilang mas malaki ang matitipid nila dito. Isipin niyo mga ka-daily, kung bibili ka ng sasakyan na nagkakahalaga ng 1 million pesos, pagkalipas lang ng 5 taon ay baka nasa 400,000 na lang ang halaga nito, habang ang perang natipid mo sana ay pwedeng lumago sa ibang paraan. Ang pagbili ng pre-loved na sasakyan ay isang matalinong desisyon dahil hinayaan mo nang ang unang owner ang sumalo sa pinakamalaking pagbaba ng presyo nito. Sa halip na maghabol sa hitsura, mas mainam na mag-focus tayo sa reliability at kung gaano katagal nating mapapakinabangan ang sasakyan nang hindi tayo binubutas sa bulsa dahil sa buwan ng hulog. Maraming mga ka-daily ang nasisilaw sa mga low down payment promo o mga zero interest installment scheme na nakikita natin sa mga mall at social media ads. Ang hindi natin namamalayan, ang cost of ownership ay hindi lang natatapos sa monthly amortization dahil kailangan mo ring isama ang mahal na insurance, maintenance, rehistro, at syempre ang patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina. Ang mga taong mukhang mayaman ay madalas na nauubos ang sahod sa pagbabayad ng loan para sa kanilang SUV habang ang kanilang bank account ay tuyot na. Ang tunay na asensado ay tinitignan muna kung ang sasakyan ba ay makakatulong sa kanilang negosyo o trabaho para kumita ng mas malaki bago sila magdesisyon na bumili nito. Kung ang sasakyan mo ay ginagamit mo lang para ipagmalaki sa kapitbahay o sa mga katrabaho mo pero wala ka namang emergency fund, isa itong malaking liability na hihila sa iyo, pababa sa kahirapan. Gawin nating inspirasyon ang mindset ng mga low-key millionaires na mas pinipiling magmaneho ng lumang modelong sasakyan basta't ito ay safe at tumatakbo ng maayos. Ang perang matitipid mo sa hindi pagbili ng pinakamahal na sasakyan ay pwedeng-pwede mong ilagay sa mga assets na kumikita ng passive income gaya ng Pag-ibig MP2 o kaya ay pambili ng lupa. Isipin nyo ang wealth factor na mawawala sa inyo kung itatali nyo ang inyong sarili sa isang loan na aabuti ng 5 years or higit pa bago nyo talaga matawag na inyo ang sasakyan. Ang mga ka-daily natin na may malinaw na financial goals ay alam na ang tunay na flex ay hindi ang brand ng iyong kotse, kundi ang laki ng iyong net worth at ang kawalan mo ng utang. Mas masarap magmaneho ng simpleng sasakyan na fully paid na kaysa sa isang luxury car na pagmamay-ari pa rin ng bangko at nagbibigay sa iyo ng stress gabi-gabi. Bilang pagtatapos sa aral na ito, hamunin natin ang ating mga sarili na maging mas practical at huwag magpa-pressure sa uso o sa nakikita natin sa paligid. Ang sasakyan ay dapat na nagsisilbi sa atin at hindi tayo ang nagsisilbi sa sasakyan sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng sobra-sobra para lang mabayaran ang monthly nito. Kung talagang kailangan mo ng sasakyan, maghanap ng option na pasok sa iyong budget at hindi makakaapekto sa iyong savings at investments goals. Tandaan niyo mga ka-daily, ang mga taong tunay na mayaman ay hindi kailangan ng validation mula sa kanilang sasakyan dahil sapat na ang kanilang narating na tagumpay sa buhay. Maging wise tayo sa bawat malaking purchase na gagawin natin dahil bawat sentimo na maitatabi natin mula sa mga depreciating assets ay isang hakbang patungo sa ating pangarap na financial freedom at masaganang kinabukasan. Aral number 5. Economic outpatient care.
ang pagdidisiplina sa mga anak. Mga ka-daily, ang ikalimang aral na ito ay tungkol sa kung paano natin hinuhubog ang susunod na henerasyon pagdating sa usaping pinansyal. Maraming magulang na Pilipino ang may mindset na gusto nilang ibigay sa kanilang mga anak ang lahat ng bagay na hindi nila naranasan noon, pero ang hindi natin alam, ang sobrang pagbibigay ay pwedeng maging mitya ng kanilang pagiging tamad sa hinaharap. Ang mga tunay na milyonaryo ay naniniwala sa konsepto ng delayed gratification o yung pagtuturo sa mga bata na ang lahat ng luho ay kailangang pagtrabahuhan at hindi basta-basta hinihingi lang. Kapag ang isang bata ay lumaki na nakukuha ang lahat ng gusto niya sa isang pitik lang ng daliri, nawawala ang drive o yung gigil niya na magsumikap at bumuo ng sarili niyang pangalan pagdating ng panahon. Bilang mga ka-daily, kailangan nating ma-realize na ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa dami ng regalo kundi sa tibay ng karakter at disiplina na itatanim natin sa ating mga anak. Napakahalaga rin na huwag nating gawing tabu o bawal na pag-usapan ang pera sa loob ng ating tahanan para habang bata pa lang sila ay mulat na sila sa katotohanan ng buhay. Turuan natin sila kung paano magbadyet ng kanilang baon at ipaliwanag natin sa kanila sa simpleng paraan kung paano gumagana ang kita at gastos ng ating pamilya. Ang mga wise na magulang ay hindi nagpapakitang gilas sa kanilang mga anak tungkol sa laki ng kanilang ipon o assets para hindi sila maging kampante at umasang may mamanahin silang malaking halaga. Sa halip, i-focus natin ang usapan sa kahalagahan ng pag-aaral ng mabuti at pagkuha ng mga skills na magagamit nila para maging independent na matanda. Ang layunin natin bilang mga ka-daily ay mapalaki ang ating mga anak na may sapat na kaalaman at hindi yung palaging nakadepende sa ating bulsa hanggang sa sila ay magkaroon na rin ng sariling pamilya. Isipin nyo rin mga ka-daily ang kahalagahan ng independence over inheritance o yung pagbibigay ng prioridad sa edukasyon at karakter kaysa sa may iwang ari-arian. Ang mga milyonaryo sa librong The Millionaire Next Door ay mas pinipiling punduhan ang pinakamataas na kalidad ng edukasyon para sa kanilang mga anak kaysa sa bigyan sila ng malaking cash prize pagkatapos ng graduation. Naniniwala sila na ang talino at tamang work ethic ay hindi mananakaw ng kahit sino at ito ang pinakamabisang tool para makabuo ng sariling wealth ang kanilang mga supling. Kapag ang isang anak ay lumaki na alam ang halaga ng bawat piso, mas magiging maingat sila sa paggastos at mas magiging madiskarte sila sa buhay kahit anong hirap ang dumating. Ang pagtuturo ng financial literacy sa loob ng bahay ay ang pinakamagandang gift na may bibigay nyo, na magagamit nila habang buhay kaysa sa anumang material na bagay na naluluma rin naman. Dapat din tayong maging maingat sa tinatawag nating modeling habits dahil ang mga bata ay mas sumusunod sa nakikita nilang gawin natin kaysa sa naririnig nilang turo. Kung nakikita ng inyong mga anak na kayo mismo ay mahilig sa gastos at walang disiplina sa pera, huwag kayong magtaka kung ganun din ang magiging lifestyle nila paglaki nila. Ang mga ka-daily nating tunay na milyonaryo ay namumuhay ng simple at ipinapakita sa kanilang mga anak na ang pagtitipid at pag-i-invest ay normal na bahagi ng buhay at hindi ito paghihirap. Ipakita natin sa kanila na ang pagbili ng mga kailangan ay mas priority kaysa sa mga gusto lang para matutunan nilang mag-prioritize sa sarili nilang buhay. Ang pagiging isang mabuting ehemplo sa usapang pinansyal ay isang tahimik pero mabisang paraan ng pagtuturo na hindi na nangangailangan ng mahabang sermon o paliwanag. Bilang pangwakas sa aral na ito, tandaan natin na ang tunay na tagumpay ng isang magulang ay kapag nakita mong ang iyong mga anak ay marunong nang tumayo sa sarili nilang mga paa at hindi na kailangang umasa sa iyo para mabuhay. Ang pagdidisiplina sa kanila ngayon ay maaring mahirap at madalas ay kailangang magtiis.
Pero ang bunga nito ay isang anak na may dignidad, sipag, at malasakit sa pera. Huwag tayong matakot na sabihan sila ng hindi kung alam nating ang hinihingi nila ay hindi naman talaga makakatulong sa kanilang paglago bilang tao. Bilang mga ka-daily, ating isapuso na ang pinakamalaking investment natin ay ang kinabukasan ng ating mga anak. At sisiguruhin natin na ang investment na ito ay lalagong matatag dahil sa tamang pundasyon ng disiplina at karunungan. Sa huli, ang pagpapalaki ng mga anak na wise sa pera ay ang susi para maputol ang cycle ng kahirapan at magtuloy-tuloy ang asenso ng ating pamilya sa mga susunod pang salinlahi. Aral number 6. Ang mapanganib na under-accumulator of wealth o UAW. Mga ka-daily, isa sa mga pinakamalaking pagkakamali sa pananaw nating mga Pilipino ay ang pag-aakalang ang malaking sahod ay automatic na katumbas ng pagiging mayaman. Dito pumapasok ang konsepto ng under-accumulator of wealth o UAW. Ito yung mga tao na kahit kumikita ng malaki, gaya ng mga manager, doktor o mga seaman, ay wala namang sapat na naiipon na yaman. Madalas silang biktima ng tinatawag na lifestyle inflation, kung saan sa tuwing tataas ang kanilang posisyon o sahod, ay kasabay din na lumalaki ang kanilang mga gastusin at luho. Bilang mga ka-daily, kailangan nating maintindihan na hindi nasusukat ang yaman sa kung gaano kalaki ang pumapasok na pera sa iyong bulsa, kundi sa kung gaano kalaki ang naitatabi mo para sa iyong kinabukasan. Ang pagiging UAW ay isang mapanganib na sitwasyon dahil kahit mukha kang successful sa paningin ng iba, sa katotohanan ay isang maling galaw o isang pagkakasakit lang ay pwedeng gumuho ang iyong buong mundo dahil wala kang financial cushion. Sa ating bansa, maraming mga professional ang nakakaramdam ng matinding pressure na magmukhang big time dahil sa kanilang trabaho o estado sa buhay. Ang mga ka-daily nating nasa ganitong sitwasyon ay madalas na napipilitang tumira sa mamahaling subdivision o magsuot ng mga branded na gamit dahil ito ang inaasahan sa kanila ng kanilang mga katrabaho o social circle. Ang hindi nila namamalayan, ang perang ginagastos nila para sa validation ng ibang tao ay ang perang dapat sana ay ginagamit nila para bumuo ng net worth. Ang isang tunay na milyonaryo ay hindi nagpapadala sa pressure ng lipunan dahil mas mahalaga sa kanila ang security kaysa sa status symbol. Dapat nating tandaan na ang tunay na sukatan ng yaman ay kung gaano kakatagal mabubuhay ng hindi nagtatrabaho. At kung ikaw ay isang UAW, baka wala pang isang buwan ay ubos na ang iyong pondo kapag nawalan ka ng income. Meron tayong simpleng formula para malaman kung ikaw ba ay nasa tamang track o kung ikaw ay isang under-accumulator of wealth and ito ay ang iyong age multiplied sa iyong pre-tax annual income tapos i-divide mo sa 10. Kung ang nakuha mong numero ay mas mataas sa iyong kasalukuyang net worth, ibig sabihin ay kailangan mo nang magising sa katotohanan at simulan ang pagbabago sa iyong paggastos. Maraming mga ka-daily na nasa late 20s or early 30s na ang nagugulat kapag ginagawa ang calculation na ito dahil nakikita nila kung gaano kalaki ang perang dumaan sa kanilang mga kamay na hindi naman nila naitabi. Ang layunin natin ay maging isang prodigious accumulator of wealth o yung mga taong ang net worth ay doble sa value na lumalabas sa formula na iyon. Hindi pa huli ang lahat para ayusin ang iyong finances, pero kailangan mong tanggapin na ang iyong mataas na income ay walang saysay kung hindi mo ito gagawing asset na kumikita para sa iyo. Ang sikreto para hindi maging isang UAW ay ang matinding disiplina sa pamumuhay ng mas mababa sa iyong kakayahan or living below your means. Kahit kaya mo nang bumili ng pinakamahal na kape o kumain sa mga luxury restaurants araw-araw, pinipili mo pa ring maging practical dahil may mas malaki kang layunin na hinahabol. Ang mga ka-daily nating wise ay hindi nagpapadala sa excitement ng bonus o promotion.
Sa halip, ginagamit nila ang dagdag na kita para dagdagan ang kanilang investment sa stocks, real estate o pag-ibig MP2. Ang pagiging low-key ay isang protection laban sa lifestyle inflation dahil hindi mo kailangang i-upgrade ang iyong paligid sa tuwing tumataas ang iyong sweldo. Mas masarap sa pakiramdam ang matulog sa gabi na alam mong lumalago ang iyong pera sa bangko o investments kaysa sa pakiramdam na puro gamit lang ang meron ka pero zero ang iyong savings. Bilang pagtatapos sa aral na ito mga ka-daily, hamunin natin ang ating mga sarili na maging mas tapat sa ating financial status at huwag magpadaya sa ningning ng malaking sahod. Ang pag-asenso ay hindi isang karera sa kung sino ang may pinakamagandang gamit kundi ito ay isang marathon sa kung sino ang pinakadisiplinado sa pag-iipon at pag-i-invest. Huwag mong hayaan na maging bilanggo ka ng iyong sariling tagumpay sa pamamagitan ng pagtaas ng iyong gastos sa bawat taas ng iyong kita. Maging proud ka sa pagiging simpleng tao na may malalim na bulsa at matatag na pundasyon para sa iyong pamilya at sa iyong pagtanda. Tandaan nyo, ang tunay na asensado ay yung may kalayaan sa oras at pera at hindi yung taong kailangang magtrabaho habang buhay dahil lang sa dami ng kailangan niyang bayaran para mapanatili ang kanyang mapagpanggap na lifestyle. Aral number 7. Pagpili ng tamang propesyon at negosyo. Mga ka-daily, sa usapin ng pagyaman, malaking factor ang kung saan mo itinutuon ang iyong lakas at galing para kumita. Ayon sa mga pagsasaliksik, maraming mga milyonaryo ang hindi naman nasa mga sikat o glamorous na industriya na nakikita natin sa TV o social media. Sa halip, madalas silang matatagpuan sa mga tinatawag nating boring o unsexy na mga negosyo gaya ng junk shops, construction supplies, o kaya ay agribusiness. Ang mga industriyang ito ay may mataas na demand pero kakaunti ang competition dahil hindi ito aesthetic sa paningin ng marami. Bilang mga ka-daily, kailangan nating lawakan ang ating pananaw at tignan ang mga niche opportunities sa paligid natin na pwedeng magbigay ng malaking kita dahil sa serbisyong kailangan talaga ng mga tao sa araw-araw na pamumuhay. Isang matalinong diskarte rin ang pag-aaral kung paano magbigay ng serbisyo sa mga taong may pera na o yung tinatawag nating servicing the wealthy. Kapag ang iyong skills o negosyo ay nakafocus sa pagtulong sa mga taong asensado na, gaya ng pagiging specialized accountant, estate planner, o high-end service provider, mas malaki ang pagkakataon mong kumita ng premium. Ang mga ka-daily natin na gustong bumilis ang pag-akyat ng net worth ay dapat maging expert sa mga larangan na mahirap palitan ng kahit anong makina o artificial intelligence. Ang pagpili ng profession ay hindi lang dapat base sa kung ano ang uso ngayon, kundi sa kung anong problema ang kaya mong solusyonan na willing bayaran ng malaki ng market. Ang tagumpay ay madalas na nakatago sa mga trabahong nangangailangan ng matinding tiyaga at espesyal na karunungan na hindi nakukuha ng karamihan. Napansin din sa pag-aaral na karamihan sa mga tunay na milyonaryo ay mga self-employed o business owners at hindi mga corporate employees na umaasa lang sa iisang payslip. Bagamat may security sa pagiging employee, ang pagiging negosyante ay nagbibigay sa iyo ng control sa iyong oras at sa limitation ng iyong kikitain. Ang mga wise na ka-daily ay hindi natatakot na magsimula ng sariling raket o maliit na business habang nagtatrabaho pa para dahan-dahang makabuo ng financial independence. Sa pagnenegosyo, ikaw ang nagtatakda ng iyong halaga at ikaw ang nakikinabang sa lahat ng paghihirap at talino na ibinubuhos mo sa iyong gawa. Hindi naman kailangang maging dambuhala agad ang negosyo. Ang mahalaga ay nagsimula ka sa isang modelong kumikita at may potensyal na lumaki sa paglipas ng panahon. Dapat din nating balansehin ang konsepto ng passion versus profit pagdating sa ating career path, mga ka-daily. Bagamat masarap gawin ang bagay na mahal mo, kailangang tignan mo rin kung may mataas na economic value ba ito sa kasalukuyang mundo.
Ang mga milyonaryo ay practical. Pinipili nila ang mga profession na may mataas na profit margin at mababa ang overhead cost para mas mabilis silang makapag-ipon at makapag-invest. Kung ang passion mo ay hindi naman nakakabayad ng bills, mas mainam na gawin mo muna itong side hobby habang nakafocus ka sa trabahong magbibigay sa iyo ng puhunan para sa iyong mga pangarap. Ang pagpili ng tamang path ay nangangailangan ng matinding research at self-awareness para hindi mo masayang ang iyong mga produktibong taon sa isang trabahong wala namang patutunguhan. Bilang pagtatapos sa ikapitong aral na ito, tandaan natin na ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang galing na pwedeng pagkakitaan ng malaki kung ilalagay natin ito sa tamang platform. Huwag kayong mahiya kung ang negosyo nyo ay simple lang o hindi pang Instagram, basta't ito ay legal at nanpapasok ng sapat na cash flow para sa inyong mga investments. Ang pagiging wise na ka-daily ay ang pagkilala sa mga opportunities na hindi nakikita ng iba at ang pagkakaroon ng lakas ng loob na pasukin ang mga larangang ito ng may disiplina. Maging matiyaga sa pagbuo ng iyong pangalan sa napili mong industriya dahil ang tunay na yaman ay nabubuo sa pamamagitan ng consistent na pagbibigay ng value sa ibang tao. Sa huli, ang tamang profession at negosyo ang magsisilbing makina mo patungo sa buhay na masagana, malaya, at punong-puno ng pagkakataon para sa iyong pamilya. Aral number 8. Ang role ng frugality sa pagbuo ng imperyo. Mga ka-daily, ang pagiging matipid o frugal ay hindi nangangahulugan na ikaw ay kuripot o nagdadamot sa iyong sarili. Ito ay ang sining ng pagiging efficient sa paggamit ng iyong resources. Ang mga tunay na milyonaryo ay may mataas na respeto sa perang kanilang pinagpaguran. Kaya naman tinitignan nila ang bawat paggastos bilang isang desisyon na may epekto sa kanilang kinabukasan. Marami sa ating mga kababayan ang nag-aakalang ang pagyaman ay tungkol sa pagkakaroon ng kakayahang bumili ng kahit ano, pero ang totoo, ang pagyaman ay ang pagkakaroon ng disiplina na huwag bilhin ang lahat ng gusto mo. Bilang mga ka-daily, kailangan nating makita na ang pagbabudget ay hindi isang kulungan na naglilimita sa atin, kundi isang mapa na nagtuturo sa atin ng tamang daan para makuha ang ating mga pangarap ng mas mabilis at walang stress. Sa usapin ng pamimili, ang mga wise na milyonaryo ay mas nagfo-focus sa quality kaysa sa quantity o sa presyo lang. Mas pipiliin nilang bumili ng dekalidad na sapatos o kagamitan na magtatagal ng 10 years kaysa sa bumili ng mumurahing gamit na kailangang palitan bawat taon dahil madaling masira. Ang ganitong mindset ay nakakatipid sa iyo ng malaking pera sa long term dahil iniiwasan mo ang paulit-ulit na gastos sa parehong bagay. Ang mga ka-daily natin na seryoso sa pagyaman ay hindi basta-basta nagpapadala sa mga sale o discounts kung ang item naman ay hindi talaga kailangan. Para sa kanila, 100% ang discount kung hindi mo ito bibilhin. Ang pagiging matalino sa paggastos ay nangangailangan ng pasensya at kakayahang maghintay para sa tamang pagkakataon at tamang presyo na hindi makakasira sa iyong financial plan. Isang mahalagang aspeto rin ng pagiging frugal sa ating bansa ay ang pag-iwas sa tinatawag na consumer debt o yung mga utang na galing sa lifestyle expenses. Ang paggamit ng credit card para sa mga zero-interest installments sa mga gadgets o damit na hindi mo naman kayang bayaran ng cash ay isang malaking red flag. Ang mga tunay na milyonaryo ay ayaw na nagbabayad ng interest sa mga bagay na nawawalan ng value dahil alam nilang ang perang pambayad sa interest ay perang ninanakaw sa kanilang future savings. Mas masarap mamuhay ng alam mong wala kang hinahabol na monthly due dates para sa mga luho na nakatambak lang sa bahay mo. Turuan natin ang ating mga sarili na kung hindi natin kayang bilhin ang isang bagay ng cash ng 2 beses, ibig sabihin ay hindi pa natin ito afford sa ngayon. Ang paninirahan sa isang komunidad na simple at hindi mapanghusga ay isa ring sikreto ng mga asensadong ka-daily. Ang mga milyonaryo sa The Millionaire Next Door ay madalas na nakatira sa mga middle-class neighborhoods kung saan ang kanilang mga kapitbahay ay hindi rin mahilig sa payabangan.
Kapag ang paligid mo ay hindi pressure sa pagbili ng bagong sasakyan o pagpapatayo ng mansyon, mas madali para sa iyo na itabi ang iyong kita para sa mga investments gaya ng pag-ibig, MP2 o stocks. Ang pressure na sumabay sa lifestyle ng mga taong nasa paligid mo ay isa sa pinakamabilis na paraan para maubos ang iyong net worth nang hindi mo namamalayan. Mas maigi nang magmukhang ordinaryong tao sa isang simpleng subdivision pero milyon-milyon naman ang laman ng iyong investment accounts kaysa sa nakatira sa luxury village pero baon naman sa utang. Bilang pagtatapos sa ikawalong aral na ito, tandaan natin na ang bawat pisong natitipid natin ay isang sundalo na pwede nating ipadala para magtrabaho at magdala ng mas marami pang pera para sa atin. Ang pagiging frugal ay isang lifestyle choice na nagbibigay sa iyo ng kalayaan na hindi kayang ibigay ng anumang mamahaling gamit. Huwag kang mahiya kung ikaw ay nagbabaon ng pagkain sa opisina o kung pinipili mong mag-commute muna para makapag-ipon. Ang mga taong tumatawa sa iyo ngayon ay sila ring titingala sa iyo pagdating ng panahon na ikaw ay financially free na. Bilang mga ka-daily, gawin nating habit ang pagiging efficient sa ating pera at resources dahil ito ang pinakamatatag na pundasyon ng kahit anong imperyong gusto nating itayo. Sa huli, ang tunay na mayaman ay hindi yung pinakamaraming nabili, kundi yung pinakamaraming naitabi at napalago para sa kanyang pamilya. Aral number 9. Pagpili ng tamang life partner. Mga ka-daily, ang ikasiyam na aral na ito ay baka ang pinakamahalagang desisyon na gagawin nyo sa inyong buong buhay. Hindi lang para sa inyong puso, kundi para sa inyong bulsa. Ang iyong asawa o life partner ang magiging katuwang mo sa lahat ng plano, kaya kung hindi kayo pareho ng pananaw sa pera, mahihirapan kayong umasenso kahit gaano pa kalaki ang kinikita nyo. Ayon sa mga pagsasaliksik sa mga milyonaryo, karamihan sa kanila ay may mga asawa na masinop, matipid, at marunong mag-handle ng household budget ng maayos. Napakahirap mag-ipon kung ikaw ay isang saver, pero ang partner mo naman ay isang big spender na walang ibang iniisip kundi ang susunod na bibilhin sa mall. Bilang mga ka-daily, kailangan nating mapagtanto na ang financial compatibility ay dapat na maging priority sa pagpili ng makakasama habang buhay dahil ang pag-aaway sa pera ang isa sa mga pangunahing dahilan ng hiwalayan. Napakalaking advantage para sa isang mag-asawa kung pareho silang aligned sa kanilang mga long-term goals gaya ng pagbili ng bahay o ang pag-i-invest sa retirement. Kapag ang dalawang tao ay nagtutulungan at may iisang vision, mas madaling ma-achieve ang financial freedom dahil dalawa kayong nagbabantay sa mga gastusin at dalawa rin ang nag-iisip kung paano pa mapapalago ang income. Ang mga wise na milyonaryo ay madalas na may mga partners na hindi materyoso at hindi kailangang suhulan ng mga mamahaling regalo para lang maging masaya sa relasyon. Ang tunay na teamwork sa loob ng tahanan ay yung nag-uusap kayo ng tapat tungkol sa utang, savings, at kung magkano ba talaga ang itatabi nyo para sa pag-ibig MP2 o iba pang investments. Ang pagiging open sa usapang pera ay nagpapatibay ng tiwala at nag-aalis ng stress na dulot ng mga hidden expenses o sikretong paggastos ng isa sa inyo. Sa ating kultura, madalas nating makita ang mga mag-asawa na nagpapagalingan sa paggastos para lang ipakita sa ibang tao na maganda ang takbo ng kanilang pagsasama. Pero ang mga ka-daily nating tunay na asensado ay yung mga mag-asawang kontento na sa simpleng pamumuhay at hindi uhaw sa validation ng mga kaibigan o kamag-anak. Ang pagpili ng partner na marunong mag-adjust ng lifestyle depende sa sitwasyon ay isang malaking blessing lalo na sa panahon ng krisis o pagbabago sa career. Isipin niyo mga ka-daily, gaano kagaan ang buhay kung ang partner mo mismo ang magsasabi sa iyo na huwag na muna tayong bumili ng bagong gamit dahil kailangan nating dagdagan ang ating emergency fund. Ang suporta ng isang partner na nakakaintindi sa halaga ng bawat piso ay mas mahalaga pa sa anumang halaga ng dote o mana na maaari niyong makuha.
Dapat din nating matutunan ang sining ng regular na communication or yung tinatawag nating money date, kung saan seryoso nating nire-review ang ating financial progress bilang magkapareha. Hindi sapat na isa lang ang nakakaalam kung nasaan ang pera. Dapat ay pareho kayong involved para kung sakaling may mangyari sa isa, hindi mawawala o mapapabayaan ang inyong mga pinaghirapan. Ang mga milyonaryo ay hindi nag-a-assume na alam na ng kanilang asawa ang gagawin. Sila ay nagpaplano ng magkasama at nagdedesisyon ng may consensus pagdating sa malalaking purchase. Bilang mga ka-daily, gawin nating habit na pag-usapan ang pera nang walang halong galit o judgment para mas lalong lumago ang inyong tiwala sa isa't isa. Ang pagkakaroon ng katuwang na may parehong disiplina at pangarap ay ang sikretong sangkap para mapabilis ang inyong paglalakbay tungo sa pagiging milyonaryo. Bilang pagtatapos sa aral na ito, tandaan natin na ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa nararamdaman, kundi tungkol din sa pagbuo ng matatag na pundasyon para sa inyong magiging pamilya. Huwag tayong matakot na maging mapili o maging strikto sa pag-alam ng financial habits ng ating mga nililigawan o pinupuntahan dahil ito ang magdedetermina ng kalidad ng inyong buhay sa susunod na 20 o 30 years. Ang isang tamang life partner ay hindi yung gagastusin ang lahat ng iyong kinikita, kundi yung tutulungan kang protektahan at palaguin ang bawat sentimong pinaghihirapan nyo. Maging wise sa pagpili at laging unahin ang karakter at prinsipyo sa pera kaysa sa panlabas na anyo o sa kung anong meron sila ngayon. Sa huli, ang isang masayang pagsasama ay yung pareho kayong natutulog ng mahimbing dahil alam niyong secured ang inyong kinabukasan dahil sa inyong pagkakaisa. Aral number 10. Paghahanap ng market inefficiencies at pagiging independent thinker. Mga ka-daily, ang huling aral na ito ay tungkol sa kung paano tayo dapat mag-isip sa labas ng kahon pagdating sa ating mga investments at desisyon sa buhay. Ayon sa mga pagsasaliksik, ang mga milyonaryo ay hindi sumusunod sa agos o sa kung ano ang uso. Sa halip, hinahanap nila ang tinatawag na market inefficiencies o yung mga pagkakataon na hindi napapansin ng karamihan. Sa ating bansa, kapag may isang negosyong pumatok, asahan mo na bukas ay marami ng gagaya. Pero ang mga tunay na wise ay mas pinipiling mag-invest sa mga lugar o industriya na wala pa sa radar ng publiko. Bilang mga ka-daily, kailangan nating matutunan na ang tunay na kita ay hindi matatagpuan sa pagsunod sa hype, kundi sa paghahanap ng value sa mga bagay na nakakaligtaan ng iba dahil sa takot o katamaran. Ang pagiging isang independent thinker ay nangangahulugan na hindi ka nagtatanong sa iyong kapitbahay o sa mga katrabaho mo kung anong magandang investment, lalo na kung sila mismo ay hindi naman asensado. Ang mga milyonaryo ay naglalaan ng matagal na panahon para mag-research, magbasa ng mga financial reports, at mag-aral ng mga data bago sila maglabas ng kanilang pinaghirapang pera. Marami sa ating mga kababayan ang madaling mabiktima ng mga scam o mga get-rich-quick schemes dahil sa kagustuhang yumaman nang mabilis nang hindi man lang inaalam ang detalye ng pinapasukan nila. Ang mga ka-daily nating matatalino ay alam na kung ang isang offer ay masyadong maganda para maging totoo, malamang ay isa itong bitag. Ang paggawa ng sariling due diligence ay ang tanging paraan para maprotektahan ang iyong wealth mula sa mga mapagsamantala at sa sarili mong maling emosyon. Dapat din nating yakapin ang pagkakaroon ng long-term horizon o yung pag-iisip para sa susunod na 15 o 20 years sa halip na para sa susunod na buwan lang. Ang mga tunay na milyonaryo ay hindi natatataranta kapag bumababa ang market dahil alam nilang ang pagyaman ay isang marathon at hindi isang sprint. Sa Pilipinas, marami ang mahilig sa shortcuts, pero ang totoo ay walang shortcut sa tunay na asenso na tumatagal ng habambuhay. Kapag ikaw ay may disiplina na mag-invest ng consistent sa mga assets gaya ng lupa o stocks,
kahit na hindi ito usap-usapan sa social media, doon ka makakabuo ng matibay na pundasyon. Ang pasensya ay isang malakas na sandata sa mundo ng pananalapi dahil hinahayaan nito ang compound interest na gawin ang trabaho nito para sa iyo habang ang iba ay abala sa paghahanap ng susunod na trend. Isang malaking aspeto rin ng aral na ito ay ang pag-iwas sa noise o yung ingay ng media na madalas ay nagdudulot lang ng panic or maling desisyon. Ang mga asensadong ka-daily ay marunong mag-filter ng information at tinitignan lang ang mga katotohanan o fundamentals ng isang investment sa halip na makinig sa mga haka-haka. Kung ang lahat ay bumibili ng isang particular na asset dahil ito ang trending, baka iyon na ang pinakamaling oras para pumasok dahil masyado nang mataas ang presyo. Ang mga milyonaryo ay madalas na bumibili kapag ang lahat ay natatakot at nagbebenta naman kapag ang lahat ay masyado ng kampante at gahaman. Ang pagiging contrarian o ang pag-iisip ng baligtad sa ginagawa ng masa ay nangangailangan ng lakas ng loob at malalim na tiwala sa iyong sariling kakayahan at kaalaman. Bilang pagtatapos sa ating serye ng mga aral mula sa The Millionaire Next Door, tandaan natin na ang susi sa pagyaman ay wala sa swerte kundi nasa iyong karakter, disiplina, at paraan ng pag-iisip. Ang pagiging isang milyonaryo ay isang choice na kailangan nating gawin araw-araw sa pamamagitan ng pagpili sa assets kaysa sa liabilities at sa long-term security kaysa sa panandaliang luho. Huwag kayong matakot na maging kakaiba o hindi makasabay sa uso dahil ang tunay na premyo ay ang kalayaan at katahimikan ng inyong pamilya pagdating ng panahon. Bilang mga ka-daily, ituloy lang natin ang pag-aaral at ang pagiging wise sa bawat galaw natin dahil sa huli, ang taong may tamang kaalaman at disiplina ang laging nananalo sa laban ng buhay. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa The Filipino Daily at nawa ay ang mga aral na ito ang magsilbing mitya ng inyong tuloy-tuloy na pag-asenso. Kung nagustuhan ninyo ang videong ito, huwag kalimutang i-like at i-share. I-comment sa baba ang gustong aral na natutunan ninyo para makatulong din sa iba. At para sa mas marami pang ganitong content, mag-subscribe na sa ating YouTube channel ang The Filipino Daily. Maraming salamat.